Ito ang kwento ng pinakamahusay na gwardya sa Asia. At guard, from the Philippines, number 7, Jason Williams. Well, Jason Castro gets the vote as one of the most valuable player of the tournament. Jason Castro, something to be proud about para sa mga Pilipino, able to be part of that All-Star 5. Dalawang beses kinilala na pinakamagaling na point guard sa Asia, si Jason Castro. Castro with a getaway! Pero pag ganito kabilis, hindi ka naman nahahabol, biskin malaki yung... Hello, kumusta kayong lahat? Welcome back to our channel. At tama kayo nang narinig, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kinilala na pinakamagaling na point guard sa Asia ng dalawang beses, taong 2013 at 2015. Ang tanong, bakit nga ba walang award na MVP sa PBA si Jason Castro kahit siya pa ay kinilala na pinakamagaling na point guard sa Asia ng dalawang beses? Tara, samahan niyo ako. So far dito sa Antipolo, Castro right on cue. Walang minti. Grabe no? Grabe yung ilap ng MVP sa PBA kay Jason Castro. Isipin mo, kinilala na si Jason Castro ng dalawang beses na pinakamagaling na point guard sa Asia noong 2013 and 2015. Yet, wala pa rin siyang MVP award sa PBA. And take note that Jason Castro is also part of the PBA 40 greatest players. No? So, imagine nyo kung gaano yun ka-frustrating kung ikaw si Jason Castro. But, no, napaka-humble kasi ng tao ni Jason Castro kung napapanood naman natin siya. Sobrang bait niya. At kung napanood nyo yung documentary nung Gilas, napaka-humble na tao, napakabait. Kasi galing rin sa hirap talaga ng buhay. Pero, karapat dapat nga ba, kung para sa inyo, kung kayo ang tatanungin, karapat dapat nga ba na nagkaroon sana ng MVP award si Jason Castro? Sa ngayon, pwede natin sabihin na bumaba na yung stats ni Jason Castro pagdating sa PBA. Pero hindi pa rin naman siya nawawala. Medyo okay pa naman yung stats niya, although hindi na kasing lakas ng prime niya. Kasi ngayon, if I'm not mistaken, Jason Castro is already 38 years old. So, he has already passed his prime sa basketball. Ngayon, nakakatulong-tulong pa rin siya sa talking text. But during those days talaga, para sa akin, wala talaga makasabay kay Jason Castro. Kaya siya tinawag na The Blur kasi sobrang bilis niya. Sobrang bilis na parang bigla siyang nawawala sa harapan ng defender niya. To give you some details na kung gaano kaganda yung career ni Jason Castro sa PBA, na sana nga ay nagkaroon siya ng PBA MVP award, no? Si Jason Castro po ay na-draft sa PBA noong 2008 as a 3rd overall pick ng Talk and Text. Mula 2008 hanggang ngayon, meron po siyang 8 PBA champion, 2-time finals MVP. At ito po isa sa pinaka medyo na-intriga ako, na-curious ako kasi Jason Castro, 5-time PBA Best Player of the Conference Award. 5-time, no? Madami po 'yon. Ganito po 'yang kadami, no? Si Junmar Fajardo ang number 1 sa list na pinakamaraming Best Player of the Conference Award na nakuha, na mayroong 10. And out of those 10, 8 doon yung nag-convert into season MVP or PBA MVP, no? At ang sumunod na po doon ay si Jason Castro at si Alvin Patrimonio, na may parehas 5 Best Player of the Conference Awards sa kanilang karera. Si Jason Castro naglalaro pa naman hanggang ngayon, pwede pang madagdagan. Pero si Alvin Patrimonio po ay mayroong 5 Best Player of the Conference Award, and 4 of those na converted or nasundan ng pagkapanalo na MVP. Jason Castro has also 5 like Alvin Patrimonio, pero
hanggang sa ngayon, no? Nagulat din ako dito nung ginagawa ko yung vlog ko about Junmar Fajardo, pero hanggang sa ngayon wala pa pong MVP na nakukuha si Jayson Castro. Karapat dapat nga ba or sana man lang ba ay nabigyan ng MVP award si Jayson Castro nung panahon ng kasagsagan ng kanyang karera? Ikaw, ano sa tingin mo? Karapat dapat ba na magkaroon na naging MVP sana si Jayson Castro? Ang pinakamalaking tanong dyan is bakit? Para sa akin po, ang comment ko dito is nagkataon na during the prime of Jayson Castro, dito din naman sumagasa yung karera, yung pagdodominate ni Junmar Fajardo sa PBA. Lahat ng Best Player of the Conference Award ni Jayson Castro, almost all of them, 4 ata out of 5, is si Junmar yung nag-MVP. So, kalaban niya na si Junmar sa pagkakuha ng award ng MVP noong mga panahon na prime niya. So, nagkasabay. Sa akin, Junmar deserves all his MVP awards. No? Nangihinayang lang na sana si Jayson Castro ay nagkaroon sana miski isa lang. Kasi, di ba, yun na lang yung kulang kay Jayson Castro. Di ba? So, sayang. Pero, hands up. Great player, sigurado ako magiging part pa rin siya ng PBA Hall of Fame, and di ba nga part siya ng PBA Greatest 40 Player. So napakadami ng achievement din ni Jayson Castro. So pakiramdam ko hindi niya naman masyado dinadamdam yon, pero para lang sa ating mga fans, for the sake of debate, di ba, sana nagkaroon talaga ng MVP award si Jayson Castro, lalo na noong kasagsagan ng kanyang karera.